Sisimulan na ng DOJ ang preliminary investigation laban sa ilang personalidad na isinasangkot sa flood control scandal at target nitong matapos ang pagdinig sa loob lang ng isang buwan. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. Sa Nobyembre ay gugulong na ang preliminary investigation ng PI ng DOJ prosecutors kaugnay ng flood control scandal matapos itong ma-deputized ng Office of the Ombudsman. Ang kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, padadalhan muna nila ng subpina mga respondent na hindi muna niya pinangalanan. Ang PI ay sisentro daw sa 5 ghost projects na hindi rin muna niya isinapubliko. Ang preliminary investigation ay sisentro daw sa 5 ghost projects na hindi rin muna niya isinapubliko para daw hindi ma-preempt ang kanilang procedure. Target din na ahensya na sa loob lang ng isang buwan ay matatapos ang pagdinig para sa pagsasampa ng kaso sa korte. So we're working within a month period. Yan ang pinakamabilis, no? 1 month period for us to conduct PI and then conclude it. I cannot guarantee na matatapos in 1 month, but we are endeavoring. Tinatrabaho po namin na magawa ng mabilis na 1 month. Ang preliminary investigation ay base na rin daw yan sa ifinal ng mga reklamo ng National Bureau of Investigation sa DOJ. Naglikha rin daw ng task force ang ahensya hinggil sa anomalya na tinawag nilang Public Works and Bid Rigging Task Force. So we will assess the evidence. Susuriin po namin ang ebidensya. We will see if there is enough grounds to proceed to trial. Samantala, nilinaw naman ng DOJ na wala pang elective officials ang naisyuhan ng freeze order at 6 pa lang mula sa DPWH ang naisyuhan ng order. Nagkapending pa raw kasi ang request sa Anti-Money Laundering Council para sa mga halal ng gobyernong isinasangkot sa anomalya. Bakit po kaya wala pa? Well, kasi freeze order against them? Yes, ma'am. So, proseso po kasi ito eh. Diba, first, with the NBI refers the cases to the AMLC or the Anti-Money Laundering Council. It is the Anti-Money Laundering Council which will file the applications for freeze order with the Court of Appeals. The AMLC will do this through the OSG or yung Office of the Solicitor General as the principal legal defender of the Republic. Ngayon, syempre, the AMLC itself will have to conduct investigations. Ang AMLC po kailangan po mag-imbestiga muna, makita may grounds for the application of freeze order, ilalahad ang grounds and ang mga basis doon sa application nila, ipipresenta sa Court of Appeals. Ang Court of Appeals magsasabi, okay, there is merit, we can issue the freeze order. Either that or they will not. Matatandaan una nang sinabi ng AMLA na account ng mga dating DPWH official at mga kontratista ang naisyuhan na ng freeze order. Ayon kay AMLA Executive Director Matthew David, 5.2 billion pesos na pang accounts ang napang-freeze nila. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Margot Gonzalez, SMNI News.